Si April ay isang taon nang nagtatrabaho sa Golden Lion Restaurant. Dito ay natuto siyang makibagay sa kanyang paligid, lalo na sa mga napagsisilbihan niyang customers. Hindi man madali ang kanyang trabaho, ay malaki naman ang pakinabang nito sa kanya. Isa na dito ay ang libreng pagkain para sa mga empleyado bawat araw. Pero ang talagang kapakipakinabang sa lahat ay ang malalaking tips na naibibigay ng mga customers, na siyang tumutulong kay Allison na maibsan ang kanyang mga bayarin at mapunan ang kanyang mga pangangailangan. Nagagawa din niyang mag-ipon para ipagpatuloy ang kanyang training sa kolehiyo. Ang Golden Lion ay hindi lamang isang ordinaryong cafe kung saan titigil ka para magkape at umorder ng makakain. Sa halip ay may magandang menu ang restaurant kung saan marami kang masarap na putaheng mapagpipilian mula sa Eastern at Western cuisine. Mahahanap mo dito maging ang Asian Pad Thai noodles na may manok at sweet and sour sauce, o di kaya ay yung Korean style fried rice na may scallops at shrimps na hinahanap ng marami. Madalas, sinasabayan pa nila ito ng Greek Caesar salad at mainit na sabaw. Meron din silang Italian pizza na ginawa gamit ang makalumang mga pangsangkap gawa ng isang chef na sa Rome pa mismo nag-aral at nagsanay. Para mapanatili naman ang maayos ang kanilang establishmento, ang direktor ng restaurant ay nag-hire ng isang administrator na siyang personal na kokontrol sa pagdating ng mga bisita para mabigyan sila ng nararapat na upuan at pagsisilbi. At ang napili nga niya ay si April. Madali rin namang na-assess ni April ang mga nagsisidatingan nilang customers, at siya mismo ang nag-aasikaso ng kanilang pwesto na nararapat nilang kainan. Pagkatapos ay siya na ang sasenya sa waiter para gawin ang kanyang tungkulin. Si Allison naman ay naging alerto sa istriktong mga tingin ng kanyang manager, na itinuro agad siya sa isang mesa kung saan nakapwesto ang grupo ng mga negosyante. Malamang na nanggaling ang mga ito sa malaking business center ng kanilang lugar, at dahil okupado nila ang bawat silya ng malaking mesa na iyon, ay maaaring naroon sila para ipagdiwang ang isang okasyon. Marahang lumapit si Allison papunta sa kanila, pero ang inuna nito ay ang ikalawang mesa kung saan ang nakaupo ay isang matanda lamang. Naka-business suit ito, maayos na gray na buhok at nakasuot ng mamahaling relo. Kinilala naman niya ito bilang isang practicing lawyer. Mabilis na napuno ng customers ang restaurant at si Allison ay huminga muna ng malalim. Medyo naging matrabaho sa kanya ang araw na iyon dahil ang kanyang partner na si Nina ay hindi nagawang makapasok dahil sa pagkakasakit. Biyernes ng araw na iyon ang siyang araw kung saan abala talaga ang mga cafes at restaurants. At ang magtatrabaho buong araw sa isang restaurant na napupuno ng customers ay sadyang mahirap. Napansin naman ni Allison ang seryosong pagtitig ni April na sumenyas ng pananalita na nagsasabing asikasuhin na nito ang table number 5 dahil ang pagkakasakit ng kanyang partner ay kinakailangang asikasuhin ni Allison ang lahat ng mag-isa. Matapos ayusin ang kanyang sarili, ay naglakad na si Allison papalapit sa grupo ng mga mayayamang binata na kanina pa ring naghihintay sa kanya. Tingnan mo nga naman, o dapat magpasalamat tayo sa kanya kasi napansin niya tayo. Seryosong biro ng isa sa mga binata. Miss, ang tagal mo kaming pinaghintay. Alam mo ba ang ginagawa mo? Sambit naman ng isa sa kanila. Wala na ring nagawa si Allison kundi ang humingi ng tawad at maayos na nagpakilala sa kanila. May galang na rin niyang kinuha ang kanilang mga orders. Gaya ng una niyang inaasahan, ang mga binatang negosyante na ito ay nagdiriwang nga ng isang okasyon na mapapatunayan mo na rin sa dami ng kanilang in-order na makakain at alam na maiinom. Pagkatapos noon, habang inaabangan ng dalagang waitress ang mga order sa kusina, ang galit na si April ay biglang dumating at nagtanong, "Saan ka ba galing, Allison? Gusto mo bang masira ang reputasyon ng restaurant natin ngayong araw? Ang mga customers natin ngayon ay mga importanteng tao. Dapat alam mo kung sino ang dapat mong unahin. Pero mas inuna mo pa yung matanda at halos kalahating oras mo silang pinaghintay. Ano bang klase ka?" Si Allison naman ay kalmadong tumugon, "Nasa kontrol ko naman po ang lahat. Nakita ko sila na abala pa sa kanilang pinag-uusapan at hindi pa sila makapili ng maayos sa menu. 7 sila sa mesa kaya sila nahihirapan."
Ang magandang mukha ni April ng mga sandaling yon ay halos maging pula sa galit. Gusto mo bang makipagtalo sa akin? Halika't sumunod ka sa akin sa hall. Kung hindi ay papaalam ko agad sa ating direktor agad-agad. Tiyak si Santihin ka niya. Hindi na nakipagtalo pa si Allison. Inasikaso na lamang niya nang madala agad ang mga alak at pulutan sa mesa ng mga binatang negosyante. Nang may abot ni Allison ng order ng grupo ay naging maganda na rin ang kanilang mood. Sadyang abala ang restaurant ng mga araw na iyon at habang nagsaserve siya sa iba pang customers ay mas nangibabaw sa kanyang pangdinig ang kasiyahan at pagtutos ng grupo habang pinasasalamatan ang isa't isa. Ang sitwasyon ay naging kalmado na rin makalipas ang ilang sandali kung saan si Allison ay nagbigay tuon lamang sa kanyang dapat na gawin. Ang grupo ng mga binata na iyon ay nagkakasiyahan lamang habang nag-iisip ng susunod nilang orderin. Sadyang tinututukan na ni Allison ang mesa na iyon para malapitan niya agad kung kinakailangan. Pero nang naisin ni Allison na pagtuunan ng pansin ang table number 5 ay isang bagong bisita ang nagbukas ng pintuan ng restaurant para pumasok. Napalingon si Allison para salubungin ang customer at nasorpresa siyang ito pala'y isang batang lalaki na nasa 7 taong gulang lamang. Nahihiya at pumwesto sa pinakamalayong mesa, waring ayaw ng bata na umagaw din ang atensyon ng ibang kumakain hanggat maaari. Nakasuot ang bata ng lumang jacket na may sira na sa kanang siko. Maikli din ang pantalon nito na parang hindi sa kanya. Pagkapwesto sa mesa ay hinawakan niya ang luma niyang sombrero at tumingin ng may takot. Unang tingin pa lang ng kahit sino sa bata ay malalaman mo na agad na pulubi ito at walang tirahan. Nagtataka din si Allison kung ano nga ba ang dahilan ng bata para magpunta sa kanilang restaurant. Gayong likas na sa kanya ang pagkakaroon ng mabuting puso. Naisip niya na baka gusto lamang magpainit ng bata na hindi naman isang malaking bagay kung tutuusin. Nilapitan ni Allison ang bata at tinanong kung may nais ba itong kainin. Mukhang nagugutom na rin ang bata ng sobra. Nahihiya namang umorder ang bata sa kanya ng cake at ice cream. Nagsalita naman si Allison ng may ngiti. Oo naman syempre, ano ba ang gusto mo, strawberry o banana cream? Ang bata ay waring naguluhan. Tila hindi ito sanay na maituring ng maayos. Banana cream na lang po. O sige, maghintay ka lang ng sandali, okay? Napagdesisyonan ni Allison na manatili muna sa mesa ng bata. Habang ang mga mayayamang customers sa table number 5 ay nagpapatuloy pa rin sa kanilang kasiyahan. Malamang na matagal-tagal din na aabutin bago matawag ng mga ito si Allison. Pagkaalis ni Allison ay bumalik din naman ito makalipas lamang ang ilang sandali. Dala ang banana cake na may ice cream at isang tasa ng mainit na tsaa para sa bata. Nang masilayan naman ng bata ang masarap niyang dessert ay napangiti na lamang ito sa pagkatuwa at napawaw. Nagustuhan mo ba? Opo, salamat. Taos-pusong pasasalamat ng bata sa kanya. Masaya si Allison na makitang naliligayahan ng bata. Sinabi ni Allison na ang banana cake na sinerve niya sa bata ang masterpiece pastry ng kanilang chef. Ang bata naman ay napakunot ang noo nang madinig yon at bigla na lamang nagtanong ng mahina. Kung masterpiece po pala ito, magkano po kaya ito aabutin? Si Allison naman ay agad nang tumingin sa menu para masabi ang presyo sa bata. Dito na namutla ang bata ng biglaan. Namutla na akala mo bang nakakita ng multo sa takot. Agad naman tinanong ni Allison ang bata kung ano ang naging problema. Napabuntong hininga naman ito sa pagsasabing ang dala niya lamang ay ilang dolyar para magasto sa pagkain at ikinatatakot niyang kulangin ang dala niyang pera. Natigilan si Allison sa kanyang nadinig hanggang sa inilapit nito ang kanyang muka sa muka ng bata para bumulong. Huwag mo nang isipin yun, ako na ang bahalang magbayad niyan, basta't mag-enjoy ka lang sa pagkain, okay? Mababakas mong muli ang saya sa mga mata ng batang iyon. Waring ang batang kausap ni Allison ay alam na ang mahirap na patakaran sa mundong kanyang ginagalawan. Sinabi ng bata na si Allison lamang ang pinakamabuting tao na kanyang nakita. Matapos yon ay hinawakan ni Allison ang balikat ng bata at nagsabing hindi naman ito kailangang magpasalamat hanggang sa isang sigaw ang kanyang nadinig mula sa kanyang likuran. Ano ba naman yan? May mga kliyente ka rin dito. Gaano katagal ba kami kailangang maghintay? Pagalit na sambit ng isa sa grupo ng mga negosyante sa table number 5 dahil
hindi nadala agad ang kanilang appetizers. Agad namang pinalapit si Allison ng isa sa pinakamayaman sa grupo, habang tinatawag na rin siya sa ibang mesa. Wala naman ding magawa si Allison kundi ang sumunod bilang waitress, dahil kasali sa tungkulin niya ang tumanggap ng complaints mula sa kanilang mga kliyente para maingatan ang reputasyon ng kanilang restaurant. Si April naman ay nagmamadaling lumapit din sa mesa ng grupo para pakalmahin ang mga negosyante. Huwag kayong mag-alala, maaasikaso din niya kayong lahat. Siya lang kasi ang mag-isa ngayon dahil may sakit yung kasama niya at maraming tao na dapat asikasuhin, kaya't pagpasensyahan niyo na po. Sa kabila ng paliwanag ni April para pakalmahin ang lalaking kanyang kausap, ay mas lalo lamang itong nagalit. Nakita ko yung waitress mo na doon nagiging abala sa pakikipag-usap sa bata. Ano ba ito? Isang charity canteen? Nagpapakain ba kayo ng mga pulubi dito? Sana'y sinabi niyo kaagad para nalaman namin. Di sana'y hindi kami nagpunta. Ang grupo ng mga lasing na negosyante ay marahang nagkatinginan. Nang madinig ni April ang sumbong na iyon, ay agad nitong kinumpronta si Allison. Sinabi nito na hindi lamang ito magbabayad ng malaki sa sinerve niyang pagkain, kundi sisiguraduhin din niyang masisisanti ito kapag ito ay nasabi na niya sa kanilang direktor. Maya-maya pa ay dumating na rin ang direktor sa restaurant. Ito ay si Mr. Jennings, nakilala sa kanyang may diretsong pananalita at kababawan ng pasensya. Napansin din agad ni Mr. Jennings ang tila komosyon sa kanyang restaurant, kaya naman agad itong lumapit para alamin kung ano man ang nangyayari. Anong problema? Ang isa sa mga negosyante ay sinabi ang hindi pag-intindi ni Allison sa kanila at wala din namang nasabi si April para may pagtanggol ang kanilang waitress. Matapos madinig ng direktor ng lahat, ay nag-apoy ang mga mata nito sa galit. Allison, ano ba naman yan? Ano bang ginagawa mo? Sino ba ang nag-utos sa'yo na mag-serve ng pagkain sa isang pulubi? Parte ba ito ng trabaho mo? Nakasaad ba yan sa ating patakaran? Dapat ay pinaalis mo na lang agad ang batang pulubi na yan at pinabalik mo sa kalsada. Pero ikaw, binigyan mo pa ng dessert? Napaparaning ka na ba? Pero sir, isa lang po siyang bata. May pagtatanggol na tugon ni Allison para sa bata. Wala naman po siyang may istorbo dito sir, at ako naman ang magbabayad ng kinain niya. Mangmang ka talaga. Tayo ay isang premium class establishment. Alam mo ba yung salitang premium? Wala ba sa yung ibig sabihin ng bagay na yan? Hindi ito isang kantin o simpleng fast food kagaya ng McDonald's. Si Allison ay napatingin na lang sa bata na tahimik lamang sa kanyang pwesto. Hindi pa nababawasan ng pastry na sinerve ni Allison sa kanya. Ang direktor na mismo ng mga oras na iyon ang sumigaw sa bata para mapaalis at sinabing huwag na itong muling magbabalik pa. Agad din namang lumisan ng bata patungo sa kalsada. Sabay baling na naman ng atensyon ng direktor kay Allison. Allison, tapusin mo na ang shift mo ngayong araw na ito at umuwi ka na agad nang wala ang iyong month bonus. Nagkakaliwanagan ba tayo? Sabay tuon naman ni Mr. Jennings sa mga negosyante niyang kliyente. Sa inyo po, pasensya na. Ako na po ang humihingi ng tawad. Huwag po kayong mag-alala. Para makabawi, ay sagot ko na po ang bill nyo ngayon mga sir. Kasama ang special compliment mula sa aming chef na isang Teutonic style meal with onions and steamed veggies na tiyak kong may ibigan ninyo. Enjoy po. Sumang-ayon din naman ang magkakaibigang negosyante sa alok ng direktor sa kanila. Si Allison naman ay nagmamadaling humabol sa kanyang direktor para makausap. Mr. Jennings, bakit naman po nagkaganon? Naging maayos naman ang trabaho ko nitong mga nakaraang buwan. At saka, ano ba naman po ang ginawa ng bata sa inyo? Dahil sa pangatwiran ni Allison, ay sa kanya naman nabaling ang usapan. Kailangan mong magbayad sa kamali ang iyong ginawa. Ni dapat, hindi na nga nakapasok ang pulubing bata na hindi ito sa restaurant. Sa susunod, bago ka gumawa ng isang bagay, ay pag-iisipan mo muna. Alam na rin siguro ng mamahaling dessert na sinerbo sa bata ay ikakalta sa sweldo mo. Si Allison ng gabing yun ay nagpigil na lamang sa pag-iyak. Habang nagpupunas ng mga mesa na naiwan ng customers ay biglang may alaalang bumalik sa kanyang isipan. Si Allison ay nasa 20 taong gulang na at ang kaisa-isang simpleng natutunan niya simulat sa pulang pagkabata sa loob ng mundong ito dahil lahat ay bumabagabag sa iyo o maging ang iyong mga minamahal ay wala kang ibang dapat asahan kundi ang iyong sarili. Na ano't ano pa man ang mangyari, ang importante ay ang pera at ang kaligtasan ng iyong buhay at ikaw lamang higit sa lahat
ang makakapagdesisyon sa maaaring mangyari sa iyo kinabukasan. 6 na taong gulang pa lamang si Allison noon nang mamatay ang kanyang mga magulang sa isang malalang sunog na nangyari ng panahon ng summer sa tahanan ng kanilang kamag-anak. Dinaraos ng kanyang ina noon ang kaarawan ng kanyang tiyuhin. Ang batang si Allison ay naiwan noon sa bahay kasama ng kanyang tagapag-alaga. Matapos magpaalam ng kanyang magulang na isang gabi lamang silang mawawala, wala naman daw umanong magagawa ang bata sa okasyon na pangmatanda lamang. Sinabi nila na uuwi din sila kinaumagahan pero hindi na sila nakabalik pa. Nasunog dahil sa fireworks ang wooden house kung saan naroroon ang kanyang magulang. Nakulong sila sa nagbabagang bahay at hindi na nakalabas pa ng buhay. Ang kaisa-isang nakaligtas sa trahedyang iyon ay ang may kaarawan na si Uncle Lou, na siya ring nagsagawa ng fireworks display sa labas ng kanyang tahanan. Sinubukan man niyang tumawag agad ng fire department pero huli na ng kanya itong nagawa. Totoo man na hindi ginusto ni Uncle Lou ang nangyari, ay ang kapabayaan niya pa rin ang naging dahilan ng lahat. Kaya't naparusahan pa rin siya ng ilang taong pagkakakulong dahil sa kanyang nagawang pagkakamali. Ang manslaughter by negligence ay kinokonsidera na rin bilang murder. Ito ang isa sa dahilan kung bakit na-trauma at nagkaroon ng takot si Allison sa mga bagay gaya ng baril, paputok at ingay ng maramihang selebrasyon habang nagiinom. Ito malamang ang dahilan kung bakit medyo iniiwasan ni Allison ang mga negosyanteng nagkakasiyahan ng gabing yun. Nang mailibing ang mga magulang ni Allison, ay ang kanyang lola na ang nagligtas sa kanya na mapunta sa isang ampunan. Si Mrs. Smith ay inampon ang kanyang apo sa kanyang bahay at pinalaki ito ng maayos. Naaalala pa ni Allison noon kung kailan sila kauna-unahang beses na nakalipat sa kanilang apartment sa Central Avenue. Ang isang dahilan sa pag-ampon ni Mrs. Smith sa kanyang apo ay ang hindi magandang relasyon nito sa kanyang anak na siyang ina ni Allison. Hindi nakatapos ang kanyang anak na si Laura sa universidad at nagpakasal kaagad sa kasintahan nito na si Chris na siyang ama ni Allison, isang lalaki na nagtrabaho sa isang planta. Siyempre, ang maling kaisipan naman ng kanyang lola patungkol sa kanyang magulang ay hindi naman nagustuhan ni Allison noong una. Pero nang nagkaedad na siya, ay napatunayan niya naman na totoo ang lahat ng kanyang sinasabi. Buong buhay niya ay tinuruan siya ni Mrs. Smith na magpatugtog ng violin at piano sa isang music school. Istrikto ang lola ni Allison at alas 6 pa lamang ng umaga ay kailangan na siyang gumising at mag-almusal naman sa oras na 6:30. Kailangan din ay si Allison mismo ang magluto ng kanyang almusal bago pumasok sa eskwela. Pagka-uwi ay kinakailangan naman itong maglaan ng oras sa pagbabasa at pagsasanay ng violin ng ilang oras. At eksaktong alas 10 ay kinakailangan na niyang magpatay ng ilaw dahil oras na niya para matulog. Ang patakaran na iyan ay nakalakihan na ni Allison kaya't nakakasundo niya ang kanyang lola. Malinaw na pinapayuhan palagi ni Mrs. Smith ang kanyang apo na wag itong magiging tamad kagaya ng kanyang magulang kahit na sandali lamang dahil matutulad lamang siya sa kanila pag nagkataon. Nang tanungin naman ni Allison ang kanyang lola kung saan nanggagaling ang galit nito sa kanyang ama't ina, ay agad naman itong tumugon na umano ang kanyang ina, imbes na mag-aral ay puro kasiyahan at pag-iinom lamang ang inatupag, na kailanman ay hindi ninais ng ina ni Allison ang mag-aral o magkaroon ng magandang buhay sa hinaharap. Totoo man umano na mabuting tao si Laura, ay hindi niya naman napakinabangan. Ang ama naman umano ni Allison ay 2 beses na nagsayang ng oportunidad para maging isang ganap na engineer. Hindi natin alam kung ano ang mararating niya kung sakaling hindi siya nagsayang ng pagkakataon. Pero wala siyang inatupag noon kundi ang makapag-inuman sa kanyang kapatid, isang ama na walang ambisyon sa kanyang pamilya. Kahit ako man ay nahihirapan din kung minsan, pero kinakaya kong lahat ng mag-isa. Napalaki kita ng ako lang. Sa mundong ito ay kinakailangang matuto kang lumaban at magtrabaho ng masika para maging mahusay. At kung uubusin mo lamang ang panahon mo, apo, sa paghiga sa sopa, ay wala kang mararating. Ang katamaran, iha, ang unang senyales ng kahinaan ng isang tao. Kung hindi kaya ng isa na baguhin ang sarili niyang buhay, ay walang sino man ang tutulong sa kanila sa bandang huli. Ang lahat ng aral ng kanyang lola ay isinaisip naman at naunawaan ni Allison.
Kaya naman sinusunod niya ito palagi at ginagawa ang lahat para hindi ito madismaya. Hanggang sa tuluyan na nga niyang makuha ang buo nitong pagtitiwala. Dahil din sa kanyang lola ay natutunan ni Allison na maging kontrolado sa kanyang emosyon na huwag magpadala sa kanyang galit at nararamdaman. Madalas, si Allison na rin ang tumutulong sa kanyang lola sa paglilinis at pagluluto. Palagi niya itong sinasamahan at inaalagaan sa bawat pagkakataon. Lumaki si Allison na isang well-educated na babae na may malaking tsansa na magpatuloy ang kanyang magandang edukasyon sa kolehiyo. Nang si Allison ay napaharap sa isang mabigat na pagsubok dahil na rin sa katandaan ni Mrs. Smith ay naghihirap na ito sa ilang seryosong chronic diseases. Siya ay na-admit sa ospital, taglay ang acute renal failure at namatay. Dala ang kanyang pagdadalamhati ay sinika pa rin ni Allison na matapos ang kanyang final exam sa eskwela. Wala siyang ibang pinagkakaabalahan noon kundi ang magbasa sa library at mag-aral bilang pag-alala sa kanyang yumaong lola. Ang mga pangarap ni Allison ay tila nasira na dahil pakiramdam niya ay siya'y nag-iisa. Lumipas ang bawat taon na siya'y mas naging matalino pa at madiskarteng babae, handang lumaban sa kahit na anumang hamon ng buhay. Matapos ang kanyang pag-aaral ay nagsikap si Allison na makahanap ng mapapasukang trabaho. Madami siyang pinagbigyan ng kanyang resume. Umaasa na matatanggap siya ng isa sa mga iyon. Mahirap-hirap at mabigat na sitwasyon ang dumating sa buhay ni Allison. Sa kabila ng kanyang Honorable Certificate for Academic Achievements ay hindi naging madali sa kanya ang lahat dahil umano wala siyang professional experience. Madaming gusali at kumpanya na siyang napuntahan, subalit naging maila pa rin sa kanya ang tadhana. Naging sa kategorya ng pagiging sales assistant o cashier sa isang ordinaryong supermarket ay palagi siyang natatanggihan. Halos mawala na ng pag-asa si Allison ng mga sandaling yun. Natatakot na baka tuluyan na siyang hindi makahanap ng trabaho. Kinakailangan pa naman niya ng pera, lalo't siya na ang nagbabayad ngayon sa apartment na iniwan ng kanyang lola buwan-buwan, gayon din ang ilang gastusin para sa kanyang pangangailangan. Sa huling kumpanya kung saan siya natanggihan ay hindi na naiwasan ni Allison ang maglakad ng malungkot. Maya-maya pa ay tila nawala na ito ng hiya nang hindi na niya mapigilang umiyak ng malakas sa gitna ng sidewalk. Marami mga tao doon ang natigilan sa kanyang pag-iyak at nakakita sa kanya ay wala namang lumapit sa kanya para magbigay ng tulong o kahit pagaanin lamang ang kanyang loob. Ilang sandali pa ay nakadinig na si Allison ng kalmadong boses sa kanyang likuran. "Tama na yan, baka bumaha na dito sa sobrang pag-iyak mo. Ano bang problema?" Napalingon naman si Allison at nabungara ng isang babae na nasa 40 taong gulang na ang edad. Ang babae ay nakatingin kay Allison nang may pagka-interes at simpatya. "Naramdaman niyo na po ba yung pakiramdam na parang bumagsak ang iyong mundo at mapunta sa kawalan? Habang ikaw ay nakatayo sa may sulok at hindi alam kung anong iyong gagawin? Yung walang dahilan pa para manakbo ka pabalik dahil mauhulog ka lang din kasama ng mundo at hindi mo na rin magagawang tumalon pa abante." Nang madinig ng babae ang kanyang sinabi, ay inanyayahan niya si Allison na sumama muna sa kanya sa malapit na parke para maupo muna sila sa bench at makapag-usap ng maayos. Pagod na si Allison ng mga sandaling yon para tumanggi, kaya't sumama na lamang ito sa babae na nagpakilala sa kanya sa pangalang Mrs. Cravat. Ngayon ay tila mabibigyan na si Allison ng pagkakataon para mailabas ang kanyang isinasaloob sa isang tao na maaaring sumuporta sa kanya. Sa pag-uusap ng dalawa ay naikwento ni Allison kay Mrs. Cravat ang lahat patungkol sa kanyang buhay, kung paanong namatay ang kanyang lola, pagkamatay ng kanyang magulang at marami pang iba. Kabilang na dito ang pagkawala niya ng pag-asa na matanggap pa sa isang trabaho. Si Mrs. Cravat naman ay napailing at napatanong kung nagsubok na ba siya sa mga job center. Sumagot naman si Allison ng oo, sabay daloy muli ng kanyang mga luha. Dito na inalok ni Mrs. Cravat si Allison ng isang trabaho na kung kanyang magugustuhan. Si Mrs. Cravat umano ay nagtatrabaho bilang isang cook assistant sa isang respetadong restaurant at sa pagkakaalam niya ay kulang sila ngayon ng mga waitress. Isa sa mga waitress nila umano ang naaksidente nung nakaraang buwan at ang isa naman ay nabuntis nung nakaraang linggo. Si Allison ay napatingin kay Mrs. Cravat nang may ngiti sa kanyang nadinig
Hindi niya akalain na may mag-aalok pa sa kanya ng trabaho ng ganoon kadali. Ang tinutukoy ni Mrs. Cravat ay ang Golden Lion Restaurant kung saan ang direktor ay si Mr. Jennings. Sinabi naman din ni Mrs. Cravat nung una pa lamang kung gaano ka-istrikto si Mr. Jennings sa kanyang posisyon. Pero makakasanayan din naman umano siya ni Allison, kagaya ng ibang waitress na napapasok sa kanila. Ang alok na naibigay kay Allison ay parang liwanag na tumama sa kanyang pagkatao, dahilan para muli siyang mabuhayan ng loob para lumaban, kagaya ng sinabi ng kanyang lola. Matapos malaman kay Mrs. Cravat ang dapat niyang gawin, ay agad nang nagpasalamat si Allison bago umalis. Nangako naman din siya na darating siya sa tamang oras at hindi niya maiwasan ang maiyak sa labis na pagkatuwa. Si Mrs. Cravat naman ay masaya sa kanyang nagawang tulong. Umuwi pa si Allison noon na ang sumalubong sa kanya ay ang mga resibo ng gastusin na kailangan niyang bayaran. Pero itinulog na lamang niya ito at maagang gumising kinabukasan para magtungo sa Golden Lion nang mas maaga pa sa oras na sinabi ni Mrs. Cravat sa kanya. Nag-ayos pa si Allison noon para magkaroon ng presentableng impresyon sa direktor ng restaurant. Sa loob, ang restaurant ay talaga namang malawak at magara na may magandang European standard renovation. Nagkikinangang mga panels ang iyong makikita sa paligid at ang crystal na chandeliers na nakasabit sa kisame na umiilaw sa makintab na parquet floors ng restaurant. Si Allison ay talaga namang namangha sa kanyang mga nakikita. Ang direktor naman, kahit na nag-aalangan, ay tinanggap pa rin siya bilang waitress dahil na rin sa pag-iendorso sa kanya ni Mrs. Cravat. Nang matanggap na, ay agad nang itinuro kay Allison ang utility room kung nasaan ang kanyang uniforme. Ganap na rin siyang naipakilala sa iba pang staff ng restaurant na naroroon. Sa unang araw ng kanyang trabaho, ay dito na nakilala ni Allison si April sa kauna-unahang pagkakataon, isang babae na natanggap sa restaurant na iyon dahil sa koneksyon. Natutunan ni Allison na doon ang administrator ay mas may kapangyarihan kaysa lahat ng mga waitresses. Kaya naman, nang maging admin si April, ay wala nang kahit na sino man ang kumukontra sa kanyang sinasabi. Pinapaunawa ni April sa kanila na dapat ay alam na nila kung sino ang kliyenteng dapat nilang asikasuhin sa unang tingin pa lamang base sa kanilang itsura. Ang mga elites umano na kumakain sa kanilang restaurant ang dapat mas bigyan nila ng prioridad dahil ito ang madalas mag-iwan sa kanila ng malalaking tip na magiging dahilan para mas marami silang kitain higit sa kanilang sahod. Sang-ayon naman si Allison sa kasunduan. Gayon nga lamang ay kailangan na ipresenta muna nila kay Mr. Jennings ang mga tips na iyon bago nila kunin. Nakagawian na umano ni Mr. Jennings ang kumuha ng malaking porsyento ng mga tip na iyon na dapat ay sa kanila, na nadinig ni Allison sa kapwa niya waitress na si Nina na kanyang partner. Wala naman daw silang magagawa dahil yon ang patakaran. At kung sila yaalma ay maaaring mawalan sila ng trabaho. Gaya naman ang sinabi ni Mrs. Cravat kay Allison noong una, ay makakasanayan din ito ang lahat, kaya't wala itong dapat na ipag-alala. May mga kliyente na rin naman si Allison na kanyang nagiging kaibigan at kausap. Humingiti sa kabila ng hirap na kanyang nararamdaman. Isa na dito ang pagsakit ng kanyang paa dahil sa sapatos na kanyang gamit na bilang uniform ay kinakailangan niyang isuot araw-araw. Dahil sa ginawa niyang kabutihan sa isang bata, ay ganap na napalaya si Allison ng kanyang direktor nang hindi binigay ang buo niyang sahod. Ang lahat ay walang magawa sa kabila ng kanilang awa, pero maayos pa ring nagpaalam si Allison sa lahat bago lumisan ng Golden Lion. Nalagay si Allison sa matinding depresyon sa loob ng ilang araw at naiisip na marahil panahon na para masamahan niya ang kanyang magulang at lola sa langit. Maigi na lamang at may parte pa rin sa kanyang sarili ang pagnanais na lumaban sa buhay. Kinagabihan ay naisipan ni Allison ang magkape. Iniisip kung ano na lamang ang sasabihin sa kanya ng kanyang lola na naging ganun lamang ang kanyang sitwasyon na hindi niya nagawang may angat ang kanyang sarili. Habang nagkakape ay kinakailangan na niyang magdesisyon kung ano ba ang kinakailangan niyang gawin sa susunod. Siyempre, ang pinakalohikal sa lahat ay ang maghanap muli ng mapapasukang trabaho. Sa tapat ng isang bintana sa kanyang mesa ay naisipan ni Allison na buksan ang kanyang laptop para maghanap ng pwedeng mapapasukan. Dito, umagaw sa pansin niya ang isang bagay
na natanaw niya mula sa kanyang bintana. Ikinagulat naman ni Allison na yun pala ang mismong batang lalaki na binigyan niya ng masarap na dessert. Agad kinuha ni Allison ang kanyang coat at lumabas ng bahay para puntahan ng bata. Ang bata noon ay nangangalakal pa ng mga karton, lata at kung anumang bagay na maaaring ibenta at mapapakinabangan. Nang makita siya ng bata ay mabilis din siya nitong nakilala. "Masaya akong makita kang muli. Nakakatakot yung mama na yun na nagpalabas sa akin. Kaya nga po ako nanakbo agad na hindi ko na namalayang nasa ampunan na pala ako." Napag-alaman ni Allison na ang ngalan ng bata ay Thomas at naninirahan ito sa isang ampunan. Si Allison ay hindi naman naiwasang makaramdam ng awa sa bata. "Nangangalakal ka ng mga karton?" Marahang tanong niya sa bata. Hindi man nakain ng bata ang dessert na kanyang ibinigay, ay labis itong nagpapasalamat pa rin sa ipinaramdam niyang kabutihan. Kaya naman nakapagdesisyon si Allison na anyayahan ang bata sa kanyang bahay nang hindi na ito kinakailangan pang magbasura para maghanap ng makakain. Dahil sa lamig ng panahon at tiwala ay hindi na rin nakatanggi pa ang bata. Dito, madalas na dumadalaw si Thomas kay Allison at kung minsan ay si Allison naman ang dumadalaw kay Thomas sa ampunan. At talaga namang nagsimula silang magkaroon ng koneksyon sa isa't isa. At bunga ng matyagang paghahanap ni Allison ay nagawa na rin niyang matanggap sa isang ospital. Una, bilang tagalinis ng kalahating araw hanggang sa buong maghapon ng pagtatrabaho. Maganda naman ang sahod sa ospital, sapat para mabayaran ni Allison ang kanyang mga bills at may pambili ng kanyang mga kailangan. Makalipas ang ilang buwan, ay nagawa ng maisama ni Allison si Thomas na manirahan sa kanyang bahay. Silang dalawa ay naging masaya na magkasama na animoy silang dalawa ay magkapatid. Isang beses, isang itim na kotse ang pumarada sa tapat ng apartment ni Allison kung saan bumaba ang isang binata. Kumatok ito sa pintuan ni Allison na agad naman siyang pinagbuksan. Matapos bumati ng magandang hapon ay nagpakilala na ito sa kanya sa pangalang Carl Parker. Ang siya umanong ama ni Thomas na kasama niya ngayon sa kanyang bahay. Si Thomas naman ay napatitig sa makisig na lalaki na iyon at kinilala niya nga ito bilang kanyang ama. Doon, matapos paupuin ni Allison si Carl sa loob ng kanyang apartment, ay pribado na silang nakapag-usap. Ayon kay Carl, 8 taon na umano ang nakakaraan nang makadate niya ang isang babae na nagngangalang Beth. Mahal nila ang isa't isa noon sa puntong nais na nila agad na magpakasal. Nagkataon lamang na iba ang naging opinyon ng magulang ni Carl sa kanilang pagsasama. Habang nagkakwento ay napapayuko ang lalaki at napapailing na para bang ayaw na nitong alalahanin pa ang nakalipas. "Siniraan ng aking ama si Beth. Ako naman na isang tanga ay naniwala sa lahat ng kanyang sinabi. Naging dahilan yon para iwan niya ako at lumisan papunta sa ibang syudad. Doon ko lamang nalaman na dinadala na pala niya ang aming anak. Dahil sa aking katangahan ay nasaktan ko siya ng sobra na nagawa niyang ilihim sa akin ang kanyang pagbubuntis." Si Carl ay napabuntong hininga muna bago nagawang ipagpatuloy ang kanyang kwento. Napagalaman din umano niya na namatay si Beth dahil sa komplikadong panganganak. Dahilan para ang kanilang baby na si Thomas ay mapasok sa isang ampunan. "Nauunawaan ko ang nararamdaman mo. Masakit talaga mawala ng mga minamahal sa buhay." Nagpakilala si Carl kay Allison na isang mayamang lalaki na nag-hire ng private detective para matuklasan ang lahat. Dahilan para malaman niya at mapuntahan ang kinaroroonan ng kanyang anak. At ang laki ng pasasalamat niya na may isang mabuting tao na nag-aalaga dito. Ilang sandali ang makalipas ay nagsalita naman ang bata sa kanyang ama at nagsabing papayag ito na sumama sa kanya basta hayaan itong dalawin nila si Allison dahil hindi makakapayag si Thomas na maiwan muli itong nag-iisa at malungkot. Si Carl naman ay ngumiti ng may pagsang-ayon. Dito, naikwento na rin ng bata ang kanyang pinagdaanan sa restaurant kung paano ito pinalayas ng isang lalaki at kung paano din ito sinisante si Allison nang dahil lamang sa pagbibigay sa kanya ng pagkain. Nataon na ang may-ari pala ng restaurant na iyon ay ang kanyang matalik na kaibigan na agad niyang pinuntahan para makausap. Doon, nasolusyonan na ang problema ng mga waitress dahil nasipak na agad sa posisyon si Mr. Jennings dahil sa kanyang kasakiman. Gayon din ang admin doon na umabuso sa kanyang tungkulin. Ilang buwan ang makalipas ay nagawa ng maging malapit ni Carl at Allison sa isa't isa dahil na rin kay Thomas hanggang sa sila'y magkaroon ng relasyon
at ganap ng maikasal. Sila ay nagtapos sa kabila ng kanilang mga pinagdaanan bilang isang masayang pamilya.